Mga kaplantito, kaplantita, ito yung ficus na medyo mahaba na yung tangkay, kaya kailangan natin to siyang i-pruning. So magbigay tayo ng tips sa mga kaplantito, kaplantita, para maging compact at maging bonsai ang tingin natin sa plant niya. So nakita natin dito na medyo mahaba talaga yung tangkay niya. Nakita nyo naman, so ipupruning natin to siya, so may tatlo tayong mga uri ng sanga na dapat nating tanggalin. So may patay o to yung sanga, pero nakikita tayo na wala naman ditong ito yung sanga, dahon na dapat nating tanggalin agad. So yung itong mahabang tangkay, ito yung natin ipupruning, putulin para lumabas ang side niyang branches para maganda yung tingnan. At saka yung pangatlo ay yung yung panloob na nagkukurus yung sanga, ay dapat natin to tanggalin. So ano ba yung mga dapat natin gamitin? Gamit tayo ng malinis na gunting at alcohol, bago natin putulin yun. So may mga tips din tayo na pag magputol tayo, kahit hindi sabay-sabay, isa lang, para hindi siya ma-stress. Katulad din sa tao, na-stress ang halaman din, na-stress din yung halaman, kaya hindi natin siya sabay-sabayin sa pagputol. So, pangalawang tips, kung ma-pruning na natin siya, pwede rin natin siyang ilagay siya sa maliwanag, pero hindi siya direct sa sunlight, kaya bibigyan rin natin siya ng ng vitamins. So magbigay tayo ng vitamins sa kanya sa isang buwan, isang beses. At saka regular din ang pag didilig sa kanya, na hindi din natin siya ng damihan ng tubig. At saka yung regular na natin sa pagpapruning ay compact siya, na magiging bonsai talaga siya. So ito yung natin halaman. At saka siguro naalala niyo siguro, ito yung ginawan ko siya ng ng base noon. Na-upload ko na to nung time na yun, di ba? Pero ngayon medyo mahaba na siya. Kaya i-pruning natin yung niya, yung tangkay niya. Di ba? Uumpisahan na natin paano natin siya i-pruning na para maganda siya tingnan, yung shape niya na parang bonsai talaga siya. So ganito, yung gunting natin kailangan malinis, i-sprayhan natin siya ng alcohol, yan, para yung niya. So dito tayo sa baba, magugna. So wala tayong nakikita na niya, patay na sanga, pero may dahon na medyo dilaw ito. So pwede natin to siya tanggalin sa kahit kamay lang, kung gagamit ka ng gunting, pwede rin. Ito yung tinatanggal natin kasi ito medyo luma na talaga siya. So nakakita rin dito yung sanga na nag-cross siya, kaya yung patubo niya panloob, kaya tatanggalin natin to siya, para maganda yung kakalabasan siya. Pag magkaroon siya uli ng sanga, maganda titingnan siya. Okay, ito ang puputulin natin, ito, kasi papasok siya sa loob puputulin natin siya dyan. Yan, pinutol na natin yung niya, ito. So ang next natin gawin ay yung yung pinakamahaba niya, yung tangkay ito. So saan ba tayo magputol, mga kaplantito, kaplantita? So dito may dahon siya, medyo na yung niya dito, sanga, kikita nyo siguro medyo burang na. So magbilang tayo na 3 to 4 na dahon niya, 1, 2, 3, 4. So dito tayo banda magputol dito.
dito tayo magputol. So putulin na natin to siya kasi mahaba. 1, 2, 3, 4. Dito tayo magputol. Okay? Yan, naputol na siya. So ito yung naputol na nasa nga. So isa lang muna ang puputulin natin. Hindi natin siya sabay-sabayin kasi na-stress siya. So pag ito naman lang sa sunod niyang hahaba, ito naman siyang puputulin. Isa-isa lang. Huwag natin siyang biglain kasi na-stress nga siya, no? Katulad din ng tao, na-stress. So i-update ko na lang sa inyo sa sunod na kong video na yung anong resulta niya, yung dito yung gipruning natin na sana. So nakikita nyo guys, so mayroon na siyang mga ano dito, pati sa baba para makita nyo. Ayan, di ba? Ito yung dati kong ginawa ng base. Na-upload ko na to. Guys, salamat guys. Sana sa sunod abangan nyo ang mga video ko about sa tutorial sa planting, at saka nag-aano rin ako ng mga simple lang na mga base para sa ating mga halaman. So guys, salamat. Huwag kalimutan guys sa pag-subscribe, pag-like, at sa lalo na sa pag-comment sa baba. Bye guys.